sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Bagong supply ng mga ready-to-eat food boxes ng DSWD dineploy na sa iba't ibang mga pantalan. Kargang manok na walang kaukulang dokumento, kinumpiska sa Masbate Port. Sunog, sumiklab sa cargo truck sa Port of Batangas. Cellphone na naiwan sa Port of Zamboanga, matagumpay na naibalik sa may-ari. At PMO SOC Sergeant nakiisa sa tree planting at cleanup drive sa isang barangay sa General Santos City. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Tumanggap ng karagdagang supply ng ready-to-eat foods o RTEF ang iba't ibang port management offices sa bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan ng mga pantalan sakaling may mga pasaherong ma-stranded dulot ng bagyo o malalakas na alon sa karagatan. Sa Port of Nasipit, tinanggap ng PMO Agusan ng 1,000 kahon ng RTEF mula sa Department of Social Welfare and Development o Caraga Regional Field Office. Personal na tinanggap ni Acting Port Manager Attorney Khalil L. Lamigo kasama ang mga opisyal at kawani ng PMO Agusan ang nasabing supply. Samantala, sa Zamboanga del Norte, tumanggap din ng Port Management Office ng 700 kahon ng RTEF mula sa DSWD Region 9 nitong May 27. Nagpahayag ng pasasalamat ang Port Management Offices Agusan at Zamboanga del Norte sa DSWD para sa patuloy na suporta sa disaster preparedness ng pantalan. Asahan sa mga susunod na araw ang pre-positioning ng mga food boxes sa iba pang pantalan sa bansa bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response ng mga pantalan. Ani Morales para sa PPA TV. Nakumpiska ng mga otoridad sa Port of Masbate ang 17 manok na wala umanong kaukulang permit. Ayon sa ulat, nagmula sa Pio Duran Albay ang mga nasabing manok na sakay ng isang van nang matunugan ito ng mga otoridad. Agad namang nakipag-ugnayan ang tauhan ng Bureau of Animal Industry sa tanggapan ng Port Management Office Masbate at iba pang otoridad upang magsagawa ng inspeksyon sa pantalan. Sa isinagawang pagsusuri, napag-alamang walang dalang kaukulang dokumento at permit mula sa BAI ang mga manok. Malinaw na paglabag sa umiiral na Animal Quarantine and Transport Regulations. Matapos ang isinagawang proseso at beripikasyon ng Bureau of Animal Industry, ibinalik sa pinanggalingang pantalan sa Pio Duran ang mga manok. Muling pinaalalahanan ng PPA ang publiko na kinakailangan kumuha ng mga permit at dokumento bago magbiyahe ng mga hayop. Pinapayuhan din ng mga ito na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng Bureau of Animal Industry, National Veterinary Quarantine Services upang makakuha ng shipping permit at veterinary health certificate bago ibiyahe ang mga hayop. Ayon sa PPA, mahalaga ang pagpapatupad ng mga regulasyong ito upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga hayop at mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa mga pantalan sa buong bansa. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Nasunog ang isang cargo truck habang nakapila sa marshalling area ng Port of Batangas nitong Miyerkules ng hapon, May 27, 2026. Ayon sa ulat, bandang alas 3:35 ng hapon nang magsimulang magliyab ang sasakyan na nakapwesto sa Lane 11 at naghihintay sana ng boarding patungong Calapan. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection Batangas, Batangas Port Police, PNP Maritime Group Batangas at Asian Terminals Incorporated upang apulahin ang sunog at matiyak ang kaligtasan ng mga tao sa lugar. Ayon sa paunang investigasyon, nagmula ang sunog sa likurang bahagi ng sasakyan. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog. Steve Beranya para sa PPA TV.
maganda po tong Northport po dahil napansin ko po well ventilated po tong waiting area po nila dito. Kahit na ilang oras sila mag-antay, talagang komportable po sila sa barko. Thank you so much kasi it's improved a lot and nakaka-rest kami ng 100%. Na-impress po ako dito sa port. Parang ano na po siya, effort. Hindi kayo mahihirapan. Kahit na matagal kayong maghihintay, komportable po. Ang kanyo dito sa loob, malinis at saka may ganda ng aircon. Malamig. Malaking tulong ang nagawa ng modernization ng terminal, no? Unang-una, yung integration ng Terminal P, naiwasan na natin yung mga pila, bayad na yung Terminal P kasi naka-integrate sa ticket, no? Check-in na lang agad sa counter. May bago tayong X-ray machine, mas na-improve natin yung safety ng pasahero. May mga playroom tayo para sa mga bata, may mga charging station, may free wifi, so malaking bagay yan eh. Gusto nating ma-experience ng pasahero ang comfort and convenience pagbiyahe nila sa barko. Lubos ang pasasalamat ng isang pasahero matapos maisoli sa kanya ang naiwang cellphone sa ticketing office sa Port of Zamboanga. Ayon sa ulat, hindi namalayan ng pasaherong si Ayesha Fatra Muari na naiwan niya ang kanyang cellphone dahil sa dami ng kanyang bagahe. Isang driver naman ang nakakita sa naturang cellphone at agad na tinurn over sa mga tauhan ng Port Police. Matagumpay naman na nakontak ng Port Police si Ayesha at naibalik sa kanya ang cellphone. Samantala, sa Port Management Office Soxar Gen, matagumpay na naisagawa ang proyektong Kung May Itinanim, May Aanihin nitong May 28, 2026. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapaunlad ng komunidad. Aktibong nakilahok sa pagtatanim ang mga empleyado ng PMO Soxar Gen kung saan sama-samang nilinis at nagtanim sa Barangay Labangal sa General Santos City. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang tanggapan sa Barangay Labangal dahil sa nasabing proyekto. Binigyang diin ng PMO Soxar Gen ang patuloy na suporta sa environmental sustainability at pangangalaga sa kalikasan, katuwang ang komunidad. Karen Ancheta para sa PPA TV.